May initulong ko ngayong quiz. Kamusta ka na, quiz? Ngayon, pag-usapan naman natin ang 5 klaseng buyer. Okay? Unang buyer na dapat natin pag-usapan. Ito yung mga buyer na si Mr. HM. Makulit yung mga buyer na to. Bibirahin ka ng HM. IPPM ka pa ng HM. How much pa? Nandun na sa post mo yung presyo. Di ba sira ulo? Napakagaling na buyer. Nakita lang yung picture, how much na. Hindi nagbabasa ng details. Number 2. Ito naman si buyer. Mr. Details. Lahat ng details itatanong sa'yo. Binebenta mo, halimbawa, cellphone. Tanungin ka, what is the issue? Pati nga yung RFS. Alam mo yung RFS? Pati yun tatanong sa'yo. Natural. Kaya mo binebenta. Gusto mo magkapera. Di ba? Di ba nakakatuwa yung mga ganong buyer? RFS, issue. Although tama naman. Kaya lang, ang masaklap lang dito, sa dinami-dami ng tanong, matatapos kayo dito kay buyer number 3. Ito yung buyer number 3. Ito yung pagkatapos tanongin yung how much, tanongin yung details, tanongin etc. Pati RFS mo, reason for selling mo. Ito yung sa number 3 natin. Ito yung, alam mo yung mga tao na biglang ganda-ganda ng usapan nyo. Gigil na gigil ka na sa kaka-reply. Sabay biglang sasabihin sa'yo, bro, tatanungin ko lang kay Mrs. Update kita. Ako po! Kalahin mo, tumingin-tingin ka, nagtanong-tanong ka, di mo muna tanungin sa misis mo kung pwede ka bang bumili ng ganito, tas tsaka ka tumingin and then tsaka ka nagtanong. Hindi magtatanong ka muna sa seller, tanungin mo ng tanungin, tapos wala ka pa palang paalam sa misis mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka magpaalam. Magpaalam ka. Misis yan eh. Yan ang hari. Mali. Yan ang hari ng hari. Diba? Pero sana naman, huwag ka muna mang-abala ng ibang nagbebenta. Tatanungin mo ng lahat ng gusto mo malaman. Tapos, pag okay na, tatanungin ka, sir, done deal na. Ang isasagot mo, tanungin ko lang yung misis ko. Napakalupit mo, boy. Okay? Ito naman yung ating buyer number 4. Ito naman si number 4. Halimbawa ganito. May post ka. Rush sale. Rush. Ganun. So, medyo binigay mo na sa mababa. Ang baba natang ka pa niyan. Na ano tawag dito? Bibilin pa niya. How much last price mo? Pag sinabi mo yung last price mo, akalain mo, may sarili sila ng last price. Halimbawa, binebenta mo 5,000. Tatanungin ka, boss, how much last price mo? Sasabi mo 4,500. Tapos meron pa pala, sila pala may last price. Ba't tinanong ka pa? Hindi na lang sinabi, boss, pwede ko ba kuhanin ng 4,000? Yung 5,000 binebenta mo. Di ba? Isipin mo, tatanungin ka pa ng last price. Tapos pag sabi mo ng last price, tatawaran pa nila. So, yung mga number 4 na yan, sila yung mga Mr. Tawad. Mr. Tawad. Tawad ng tawad kahit walang atraso. Pero dahil sa ginawa nila, may atraso na sila sa atin. At malaki ang atraso nila. Ubus oras. Ito naman tayo. Buyer number 5. Si buyer number 5 naman, ito naman yung mga tao na nagpapasaya sa atin. Ang tawag naman sa kanila, si Mr. Smooth Deal. Usap konti, tanong konti. Ito yung mga tao na dalawa lang.
It's either may paalam kay misis o walang misis. Di ba? Kaya ang gagawin lang niyan, tanong konti, tawad konti, done deal. That's good, meet up. O kaya, pa-deliver. Pero mostly dapat meet up para walang scam. Okay? So, yun po ang ating 5 buyer. Alam kong marami pa kayong klaseng buyer na nasasalamuha. So, comment down below nang mapaya naman yung mga yan. 'Di ba? Salamat po. Peace out, quiz.